lecture eh. Okay. So today's topic, okay, bakit ko sinabi na pwede tayong makipag-participate at the end of the session? Sa situation natin ngayon na marami sa atin nasa bahay lang, tapos mga work from home, so we have time, okay? We have time. So we can do a little business na related na pwede nating i-apply kung ano yung mga natutunan natin dito today. Okay ba yon? Okay, so we have 1 hour today, so we will allot, I think, mga 15 minutes for the question and answer portion. Okay ba yun? Okay? So, today's topic is about capital budgeting. Okay. Okay. So, in order for us to understand this, we need to define this word. Okay. At first, we will define what is capital. Okay. So, alam naman natin, in Tagalog, in layman's term, capital, yung puhunan mo. Okay? O, dito, pag sinabi natin capital, this is about financial resources available for use. When we say available for use, ibig sabihin nandyan siya. Okay? At any time na gagamitin mo, nandyan siya. Okay? So, ano-ano yung mga financial resources na we can use as our capital? Okay? One is money. When we say money, hindi lang ito yung money mo na nasa wallet mo. Okay? It's not only that. Your money na nasa bangko, kasama yon. Okay? And what about yung collection? Yung collection due na sa tingin, na alam mo na 100% ay makukolekta mo. So that is also considered as money. Next, we have tangible assets. When we say tangible, these are assets na nakikita mo, nahahawakan mo, napipil mo, nandyan siya. Concrete na nakikita mo siya. Okay? Can you give me an example of tangible assets? Okay, participants? Anyone? Michelle, since you are my only student yata dito, can you give me an example of tangible assets? Yung mga ari-arian na nasa land. Okay. Okay. Property po, ma'am. Property. Okay. Yung mga property like yung land, okay, building, okay, yung kotse mo, okay, that is tangible. Okay. And another assets, okay, another asset is intangible. Okay, yun. Intangible assets. When we say intangible, this refers to assets na hindi mo siya nahahawakan. Pero alam mo, nandiyan siya, nakikita mo siya, ay, ginagamit mo siya. Okay? Like, what namang maganda example nito mga intangible assets? Like yung mga prangkisa, di ba? Yung mga yung Channel 7, they have the prangkisa, the license to operate. So that is intangible. What about in AMA? Okay, we have this LMS, and that is intangible. Okay, that is an asset of AMA, and that is intangible. Okay, so now we know what is capital. Okay. Okay, let's proceed to the budgeting. Okay. Common knowledge natin, parang conception natin, common conception natin about budgeting is that it is an expense. Gastos yan. Pag sinabi natin budget, gastos yan. Pero today, I will enlighten you na when it is budgeting, it's not automatic gastos. Okay? So what is this? When we say budgeting, it is about planning on how and how much
of the resources will be used. Okay? Anong involved dyan sa business? Ang involved dyan ay yung revenue. Pag sinabi natin revenue, ano yun? Yun ay yung benta o Kita. kita. Yan, very good. Kita ng negosyo. At syempre, meron din siyang expenses. Okay? Kung meron tayong kita, syempre meron tayong gastos. Okay? So, ano pa? Pag sinabi natin budgeting, itong budgeting ay ginagamit specified future period of time. That means it is an estimate but near to reality. Okay? Talagang gagastusin mo siya. But it is for specified future period of time. Ang normal niyan ay 1 year. Okay. I'll give you an example, class. Okay. Dito sa ating gobyerno sa Pilipinas, okay, yung budget natin ng 2021, kailan ginawa yan? Anyone from the participants? Sino ang mag-volunteer? Yung umaga sila. Okay, yung 2021 natin na budget. Diba? Sa next year pa yan. Kailan ginagawa yan? Anong year? For 1 year. 1 year. So, kailan ginagawa yung 2021? Anong year? What year? 2020. Very good. 2020. So, 2020 pa lang, gawa na yung budget natin na gagamitin natin sa 2021. So, therefore, yung 2020 natin, yung kasalukuyan na budget natin, kailan ginawa yan? 2019. Very good. 2019. Okay. So, now we know. Okay? So, alam na natin ngayon na pag sinabi nating capital budgeting, okay, meron siyang plano. Hindi pwedeng walang plan. Okay, maliwanag, class? Okay. Ano yung maybe alam yung mga anong mga sa company, sa mga negosyo, siguro naman familiar kayo sa mga negosyo, no? Okay. Ano yung mga normal expenses na alam nyo? Ano yung mga expenses na alam nyo? Utilities. Okay. Ano? Salary expense. Ano pa? Utilities. Utilities. Okay. Like Meralco billing, like yung water billing. Okay. Ano pa? Example. Ano pa example ng expenses? What about yung SSS? Yung transportation, yung repairs and maintenance. Okay. These are the common expenses ng isang company. But we call this as operational expense or OPEX. Okay? Utilities expense, under siya ng OPEX. OPEX, nang ibig sabihin ay operational expense. Okay. Ngayon, in this capital budgeting, we will be talking about hindi OPEX. We will be talking about capital expenditures. Ano ba yung mga expenditures? Yung binibili na ginagamit sa negosyo. Okay. Doon naka-limit yung ating capital budgeting. Okay? Okay. So, ano-ano yung mga capital expenditures? Okay? Like, yung pagbili ng land. Okay. Ano pa? Building. Ano pa? Equipment. And machineries. Okay. So, these are example of machineries. Okay. So, pero kanina, sabi ko, these are tangible. But what about intangible? Okay. Sabi nga natin, yung prangkisa like in GMA, that is intangible. Yung system na ginagamit, yung mga system that is intangible. Okay? So, ang tawag doon sa pagbili na yon ay capital expenditures, or we can simply call it
CAPEX, class. CAPEX. Okay? Okay. Pag tayo bumili ng mga capital investment like CAPEX, okay, meron niyang investment decisions involved. Diba? Tayo nga, sa buhay nga natin, pag bibili tayo, diba? Nagdi-decide. Tayo ba, pag bumibili, wala nang decision, basta bili na lang? Okay? Meron po. Nagdi-decide ba kayo, basta bibili na lang? Nagde-decide. Okay, nag-iisip pa rin, okay? Kasi ayaw nyong basta-basta na lang ilabas yung pera ninyo na hawak nyo, okay? So, dito, sa pag-aaral natin, ang magiging results ng investment decisions natin ay pwedeng good investment decision. Okay, pag good ang ating desisyon, ano kaya ang results? Siyempre, ang results niyan ay great returns. So, ano ibig sabihin ng great returns? Tayo ay merong Magandang tayo ay merong balik. magandang ano? Balik. Magandang balik. Magandang ano? What do we have? In great returns, ibig sabihin nito ay meron tayong magandang kita. Okay? Kita. Di ba? Tingnan niyo yung mga Chinese, ano? Liit ng mata, laki ng kita. Di ba? Okay. So, dito, malaki maganda ang return. Ibig sabihin, may kita tayo. Okay? Paano naman kung ang decision natin ay ito? Pwedeng mangyari ito. Di ba? Kung bad investment decision, what will happen to us? Okay? Ayan. Di ba? It will endanger the survival of the entity. Ibig sabihin, baka pa tayo ay mabangkrut. Okay? So, dapat mag-isip tayo doon lang tayo sa good investment decision. Okay? So, sa pag-aaral natin dito, tuturuan tayo. Okay? Marami tayong malalaman ano-ano ba yung dapat nating gawin. Okay? Next. Di ba sabi natin, tignan nyo, yung nga lang ang decision, it's not as simple as that. Okay? In fact, sa dami ng decision, na-categorize pa siya. Okay? So, I have here 3 kinds of capital budgeting decision. Okay? One is accept and reject. Okay? Here, class, when we say accept and reject, lahat ng decision or proposals ay okay to accept. Okay to accept. No problem. Accept lang accept. But, you must be also willing that your proposal are to be rejected. Okay? Pwede rin hindi yan ang piliin. So, parang tatanggapin, pero hindi ka guaranteed na yung proposal mo ang tama tatanggap. Okay? So, meron din naman decision na mutually exclusive. Pag sabi nating mutual, ibig sabihin, meron silang understanding. Diba? Okay. So, may understanding sila. Okay? So, ano example nito? Halimbawa, sa isang team, sa isang company, meron silang team. Okay? Yung team nila nahati sa 6. Okay? A, B, C, D, E. Okay, 6 na team. Kunwari, si A at saka si B, meron silang agreement na kapag ako ang nag-submit, si A, ikaw paring B, hindi ka na magsasubmit. Okay? So, they have that agreement. May mutual understanding sila. Okay? That is one kind of decision. Okay? And another one is capital rationing. In this capital rationing, okay, this is a decision na based on the yield. Pag sinabi natin yield, yun yung kanyang productivity, yung kanyang produce, yung kanyang performance. Okay? Kung sino daw
ang merong pinakamagandang performance, yun ang pipiliin. Okay. So, na natin, ang mga decision pala ay may kanya-kanya ding klase. Okay? Kung merong mga iba't ibang kinds of capital budgeting decision, meron din siyang capital budgeting process. Okay? Ano bang ibig sabihin ng process? Bakit ba kailangan ng process? Bakit ba sa isang company or in any activity or in any organization, kailangan merong proseso? Bakit? Para hindi ko maging magulo. Yun, very Para good. hindi ko Para hindi maging magulo. Ano pa? Para? Systematize. Yun, may systematize, okay? Para in order tayo, okay? So, kailangan natin yan, di ba? Kahit nga nung nag-aaral pa tayo ng elementary, di ba? Pinag-aaralan natin sa science, pagka una, yung identify the problem, and then, after na ma-identify the problem, di ba? We need to observe, and then we need to make a conclusion. Okay? Observe, tapos may hypothesis pa, and then conclusion. Okay? So, that means there is an order. Kaya, tinatawag natin process. Okay, in the capital budgeting, we will follow the process. Okay, this is now the process. At first, okay, you have to identify the various investment proposal. Okay, so i-identify mo. So, yan ang yun first. Okay, pag na-identify mo na kung anong investment proposal ang sa tingin mo ay kailangan mo, okay, you need to screen or matching proposal. Kasi sa dami na nagbibigay ng proposal, posible class na yung proposal ni A ay parehas din dun sa proposal ni C. Okay? So, ini-screen yan. Lahat na nagbibigay ng proposal, ini-screen yan. Okay? O, pag na-screen mo na, ano na yung gagawin natin? Evaluation. Okay? Itong evaluation class, sa Tagalog, ano sa ito, i-evaluate mo. Okay? Itong evaluation natin na to, merong mathematical involved dito. Ibig sabihin, talagang magko-compute ka. Hindi pa pwedeng kung ano lang yung papasok sa mind mo, yun na. Okay? So, kailangan mo ng data, kailangan mo ng talagang computation. Okay? Mamaya, babalikan natin yan kung paano ba mag-compute ng payback period, okay? Post payback period, okay? So, under ng evaluation. Okay? So, let's say, na-evaluate na natin. Oh, what's next? Next is, since na-evaluate na natin, pwede na nating piliin, fixing the properties or the proposal. Ipiliin natin syempre yung merong malaking profit. Okay, at saka yung merong economic consideration. Bakit sa tingin mo, ito yung consideration na dapat, okay lang yung profit, di ba? Okay. Siyempre naman, pag mag-capital ka, you need the profit. Pero bakit merong economic consideration? And that is the question na dapat yung sagutin. Okay? Ba't sa tingin nyo, sa proposal, kailangan pa kung merong negosyo na dapat na natin i-pursue, kailangan ng economic consideration. Bakit siya economic consideration? Because it involves in what? Okay, anyone? Participants, sa tingin nyo, bakit kailangan ng economic consideration? Wala? Paano yan? Matatalo kayo ng morning session. Sila malalagay ang pangalan nila sa course page. Excellent citation for your active participation in the virtual class held this afternoon. Okay? So anyone? Bakit kailangan natin i-consider ang economic sa ating investment proposal?
Ito ba itong mga nandito na participant? Okay, we have Barrientos. Cheryl Barrientos. Wala? Okay. Okay. Fixing the properties, kailangan natin ng economic consideration kasi, okay, class, am I clear? Hello? Yes Hello, po. ma'am. Yes po. Okay, baka kasi wala na akong kausap dito. Okay. So, ulitin ko. Yung bakit kailangan ng economic consideration? Kasi, kailangan natin malaman kung talagang meron siyang demand. Kita. Yeah, merong kita. At saka alam natin kung talagang may demand. At saka meron siyang supply. And also, tingnan natin, baka mamaya may political problem na economy natin. Okay, walang stability. So, bakit ka maglalabas ng investment kung walang stability ang isang economy? Okay? Clear ba yon? Okay, next. Pagkatapos ng fixing properties, we have the final approval. Okay? In final approval, ibig sabihin yan, okay na yung proposal mo. And that should be put in writing. Ita-approve na yan. Okay? Sa-sign na yan. Magkano ba yung investment na ilalabas mo? Okay? So, everything nandiyan na. Okay? Pagkatapos ng final approval, implementing na. Ibig sabihin na implementing, bibilin mo na. Okay? Bibili mo na, gagamitin mo na. Okay? So, ibig sabihin, working na siya, ginagamit mo na siya. Okay? Pagkatapos niyan, diyan na ba matatapos siyang implementing? Dito na ba tayo magtatapos sa implementing? Hindi po. Okay, hindi Hindi pa. po. So, meron pang isang dapat nating gawin. At yan ay ang performance review. So, sa performance review, kailangan natin meron tayong financial statement. Okay. So, sa financial statement, doon natin makikita kung magkano ba yung ating kinita. Hindi lang yung sabihin mo, okay, nakapagbenta ako ng ganito, ang kinita ko, hindi pwedeng salita yun. It should be in writing. Okay. So, yun na makakapag-validate kung talagang kumita ka. Okay? Maliwanag, class? Okay. Yes, ma'am. Okay. Next. Sabi ko, babalikan ko yung evaluation. Okay, under traditional evaluation, we have payback period, we have post payback, and we have accounting rate of return. Okay? So, nakikita nyo ba dyan yung aking Excel computation class? Is that clear Yes to po. everyone? Yes, ma'am. Okay, Opo. sige. Yes, ma'am. Dito. Sasagot kayo dyan, ha? Okay? So, magkano yung assumption natin na initial cash outflow investment? 500,000. 500,000. Okay, 500,000. Next. Ano yung second assumption natin? Yung annual cash inflow? 100,000. 100,000. Okay, very good. Okay. Ano naman ang ating period na ginamit? Ilang years? 10 years. 10 10 years. years. Okay. So, ibig sabihin, mag-i-invest tayo na sa tingin natin, ang life ng investment natin ay hanggang 10 years. Okay? So, ngayon, ang pag-compute ng payback period, okay, ay
initial investment divided by your annual cash flow. Okay? So, ang result niyan ay ilan? Ilan ang ating payback period? 5. So, we have a payback period ng 5. Ibig sabihin, sa ikas-6 na taon, dun lang tayo kikita pa. Sa hanggang 5 taon, balik puhunan pa lang tayo nun. Maliwanag ba yon? Opo. Okay. Yes, ma'am. Ngayon, ito namang next computation is about post-payback period. Okay? Ano estimated life na ginamit natin? 10. 10 years. 10 po. Okay. At nakompute na ba natin yung ating payback period? Yes or Yes, no? ma'am. Yes. Okay. And it is Yes. 5. Okay. 5. Okay. Estimated life minus payback period. Anong post-payback natin? 5. 5. Yes. 5. Okay. Ngayon, another one computation is the accounting rate of return. Okay. In this accounting rate of return, I made a assumptions of yearly income. Okay? Gumawa ako ng mga assumptions para maka-arrive ako doon sa average profit. Okay? What is my yearly income for the first year? 25. Okay, 25,000. What about on the 10th year? 20,000. Okay. 1,000. So, magkano ang total ng aking yearly income for 10 years? 220,000. 220,000. Okay, very good. So, this 220,000, simply divide that for 10 years, yung ating assumption. So, at saka, ito yung 10 years natin, okay? So, you will arrive at 22,000 and that is our, what is the 22,000 here? Average profit. Profit. Average Okay. profit. Oh, ngayon, kailangan natin kunin yung average investment. But how much is our investment? Initial investment. 50,000. Hindi. 500,000. Yun. 500,000. 500,000. So, we will divide that 500,000 to 10 years. So, what is the result? 50,000. 50,000. 50,000. Okay? So, now you have your average profit. You have your average investment. And you can get the accounting rate of return by simply divided the average profit by the average investment. So how much is our accounting rate of return? 44%. 44%. 44%. O, di ba? Madali lang, di ba? Ang dali lang eh. Okay. So that's it. Yan ang sample computation ng traditional. So we have payback, we have post payback, and we have accounting rate of return. Okay. So another kind of evaluation is under modern or discount methods of evaluation. Okay? So under that, we all have the net present value. We also have the internal rate of return. And the last is profitability index. Okay, I'll show you class on how this to be computed. Okay, again, I'm bringing to you my Excel. Okay, nakikita niyo Excel ko? Is that clear with you, the Excel? Okay, magkano Yes, ma'am. Okay, very good. What is my initial cash outflow investment na ginamit? 500,000. Okay. What about my discount rate for 10 years? 6%. And then, I also use the annual cash inflow of
Over 100,000. 100,000. Okay. So, now, meron na tayong gagamitin natin sa pag-compute. Okay? So, dito class, in order for us to get the net present value of total cash inflow, we need to use the formula. Okay? Makikita nyo dito. So, yan. 1 plus, okay, this column, the rate raised to the investment, cash inflow. Okay. So, pag nakuha nyo na yan, simply, imumultiply nyo lang itong 100 na net cash to this present value factor and you will arrive on this. Okay? O, chill lang kayo. Huwag kayong mag-worry dyan. Ano? I will not ask you for that. Okay? Medyo alam kong very comprehensive ang computation ito. But I want to show you na meron talaga siyang computation. Okay? Hindi lang siya basta sinasabi, but there is a computation on that. Okay? So, again, going back here, moving forward. Okay. So, in every year, ang net present value ko, iba-iba, right? Tama? Okay. So, walang Yes, ma'am. Oo. Kasi ang ibig sabihin niyang class, ganito. For example, nung bang, ano yung nare-recall nyo nung bata kayo na binibili nyo? Na binibili nyo pa rin ngayon? At magkano yun nung araw? At magkano na yan ngayon? Okay, anyone? Ano yung mga binibili mo nung mga siguro 5 years ago? Na binibili mo pa rin siya ngayon, pero merong difference of the price. Candy po. Banana Q. Banana Q. Yan. Paborito ko yan. Banana Q. Sarap yan. Okay? So, let's talk about banana Q. Okay, yung itlog. Okay. So, let's talk about the banana Q. Noon, 5 years ago, magkano ang banana Q? 10 Pesos. 10 pesos. 10 pesos. Okay, ngayon, magkano na ang banana Q? 15 pesos. 15 pesos. So, ibig sabihin, kung yung 10 pesos mo noon, na pwede mo sanang bilhin ng banana Q at that time, hindi mo binili, tinabi mo. After 5 years, tsaka mo siya nilabas para bumili ng banana Q. Okay. Mabibili mo pa ba yung banana Q mo? Hindi na po. Hindi na. Kasi iba na yung net present value na 10 pesos mo. Yun ang ibig sabihin nito. Okay, get me class? Okay, naintindihan nyo? Yes, ma'am. Okay. So, itong mga assumption natin, noong first year, ang value ng 100,000 natin ay magkano? 94,000. 94,000. Nung 10 years, magkano na lang ang 100,000 natin? 55,000. 55,839. Yun. So, magkano lang ang total value ng ating 500,000 for 10 years? Pagkukwentahin natin yan. A total of? 136,000. Okay, very good. Okay. Now, that is the net present value. Okay. Ngayon, we will get the profitability index. Okay. Pag nakuha na natin yan, yung net present value, we can now proceed to profitability index. Okay? So, in the net present value, sabi natin, ang value ng pera natin na 500,000, nadagdagan ng 236. Yan lang ang naging value niya after 10 years. Okay. Okay, so, ang gagawin lang natin dyan ay this 736, i-divide natin sa 500. Oh, ano ang ating profitability index? 1.4. Million. 1.47%. Okay? Oh, di ba? 1 point yun, di yung 1 million. Di ba? Oh, is that clear, class? Yes po. Okay. So ngayon, ito namang internal rate of return para alam natin that we are correct in this computation of net present value. Gagamit tayo ng isang system dito sa Excel. Okay. Dito sa Excel, okay, I'll show you. Okay. Kailangan makuha natin to internal rate of return. Okay. Paano ba ang pagkuha ng internal rate of return? Okay. Merong
ang gagawin natin dyan ay we need to use the Excel, the data. And then, we will have the what if analysis. Okay. And then, let's have the goal seek. Ano bang goal seek natin? Malaman natin yung internal rate of return. Okay? So, ang sabi natin, itong set cell natin should be N23. Ito. And then, this to value should be 0. Kasi gusto natin ito maging 0. Pag naging 0 yan, ibig sabihin tama tayo. And then, ano yung change natin na set? Ito ang gusto natin i-change. Okay? So, we will change that. Okay. Yan. Okay. And then, click. Okay. So, it is now 15%. Nakikita nyo, class? Yes po. Nakikita nyo? Okay. So, simple, di ba? Oh, mag-what if analysis ka lang. Okay. Oh, simple ba yan? Oh, gusto nyo ba yan? O mas gusto nyo itong traditional? Mas gusto ko yung traditional. Diba? Mas eto, mas daming computation. But still, our aim here is for you to know na merong iba-ibang way ng pag-evaluate. Okay ba yan? Okay. So, tapos dito sa modern, ano sabi natin? Sa modern or discount methods of evaluation, we will learn about net present value, internal rate of return, and profitability index. Okay. After na ma-evaluate, diba? Oh, dito, in this course, in this subject, kailangan natin din malaman ano ba yung mga risk and uncertainty. Pag ba nag-business tayo, meron ba talagang risk? Sa tingin nyo, meron ba talaga? O wala? Meron po. Meron, di ba? Okay. So, babayaan ba natin na maging risky yung ating capital? Siyempre, hindi. Okay. So, ano yung mga isang number one of the risk is the interest risk. Okay. Pag tayo nangutang sa bangko, let's say, we will have a loan in the bank. Okay? Pag kinuha natin yung loan, may nakalagay doon sa kontrata na it is subject to 5%. But, subject to repricing. Ibig sabihin, kapag tumaas ang interest rate, tataas na rin yung babayaran mo. Okay? Pwede ka bang magreklamo? Hindi pwede. Kasi nasa kontrata niyo yun. Kasi nakasulat siya na maliit na maliit. At hindi mo mahirap basahin. Okay? So, pero kasi, pinirmahan mo yun, so you need to follow. So, that is the rule of interest rate. Okay? Pag nakalagay doon, subject to repricing, wala kang choice. Kung hindi, bayaran mo yung pagtaas ng interest rate. Halimbawa, nangutang ka ng 10 million. Di ba? Ang laki nun. Okay? So, magkano yung babayaran mo kung dati naging 5% siya, naging 6%. Malaki yun. Okay? So, isa yan sa mga risk. Okay? Ano pa ang mga risk? Market risk. O, sa tingin nyo, ano yung mga example ng market risk? Ano yung market risk na example? Competitor. Yun, very good. Yung competitors. Diba? Halimbawa, nag-put up ka ng isang banana queue stand doon. Okay? Sa tingin mo, wala kang nung time na yun, nagtayo ka doon ng banana queue, nakilala ka na. Naging pangbansang merienda ka na. Okay? Pero may biglang dumating, nakakalabanin yung banana queue mo. Okay? Baka biglang sumikat yung kamote queue. Kasi sabi nila, kamote queue mas healthy. So that is market risk. Okay? Next is inflation. Ano ibig sabihin ng inflation?
Pagtaas ng bilihin. Yun, pagtaas ng bilihin. May laki ba epekto nito sa isang business? Sa negosyo natin? Kung merong Yes inflation? po. Yes. Yes Okay. po. Oo, paano? Halimbawa, ano yung maaapektuhan niya? Sa inflation? Customer. Alin? Example ng inflation na pag meron tayong negosyo, maapektuhan itong inflation rate. Inflation ng, okay? Anong maapektuhan Mga sa atin? customers po. Okay, yung mga Yung customer mga na, buyers po. okay, hindi na sila, baka mabawasan na yung benta mo kasi mataas na, wala na silang pambili. Lalo na, kung yun namang benta mo, binibenta mo, hindi namang ganun ka-necessity para sa kanila. So, posible, hindi ka mababawasan ang benta mo because of inflation. Okay? Oh, another is business risk. Okay. Yung business risk, marami ba ngayong negosyo na naging risky dahil sa pandemic? Opo. Yes po. Okay. Marami na nagsara, di ba? Anong mga alam niyo na company na nagsara? Dito. Sino mga taga ABS-CBN. ABS-CBN nagsara siya, that's because of pandemic. Okay. What about yung, you heard about the Honda na ano dito? Dito sa may Marcos Highway, nagsara na yon. And one is yung branch yata ng ano ba to? Yung sa coffee dito along Marcos Highway din. Okay? So marami marami nagsara because of pandemic, because of this corona. Okay? So that is a business risk. Okay. Ano pa example ng business risk? Na sa tingin nyo, posible. One good example, halimbawa, yung mga gadget, yung mga gamit. Okay. Tanong ko na lang, baguhin ko. Sino yung naka-experience nung time na ang pagkuha ng picture ay gumagamit pa ng yung film? Film ng camera. Kodak. Okay? Sino? Sagot? Sino? Oo, yung ano yun? Kodak. Okay, yung Kodak, di ba? Kodak. Oo, di ba dati Opo. gumagamit pa sila. Yon, ngayon meron pa ba tayong Kodak ngayon? Meron pa bang gumagamit ng Kodak? Wala nang Kodak. Wala na po. Wala na Okay. po. Wala na po. Wala. So, ano nangyari sa business niya? Sara. Nalu- Di ba? Sara, Nalugi. nagsara, di ba? That is a Nalugi po. business risk because of na-outdated na yung kanyang negosyo. Okay? So, isipin natin yan pa nagtayo tayo na baka dumating ang time. Okay? And the last one is financial risk. Siyempre, pag ang negosyo natin, pera ang nakataya dyan, pag nalugi tayo, pera pa rin yung mawawala sa atin. Okay? So, ang sakit, puro risk, nakakatakot. Okay? So, in this discussion, we will not be only talking about the risks and uncertainties. Siyempre, kung merong risks and uncertainties, dapat malaman din natin ano yung sagot. Paano natin lalabanan itong mga risks and uncertainties. Okay? So, malalabanan natin yan kasi tuturuan din tayo na meron din palang mga measures for risks and uncertainties. Okay? Ano yung example of this? First, we need to know what is really the expected value. Ano ba talaga yung possible outcomes? Okay. One good advice to you, class, when you do a business, wag lang yung ang thinking mo puro positive. Diba? When you do the discussion, nagpapalitan kayo nagbe-brainstorming kayo, it is good. It is good, ha? It is good na meron somebody will tell you na about negative effect. Kasi kung lahat ay nakatingin doon sa possible na positive lang,
hindi nyo na makikita na meron palang darating na negative. So, it is good na i-take up nyo yung mga negative outcomes. Kasi possible yun eh. Okay? So, dapat, you are very certain na ano ba talagang expected value mo dyan sa negosyo mo na yan. Okay? That is very important. Okay? Next. Pwede rin, you do a research. Okay? Bakit? Kasi in your research, you will use the statistical measure. Okay? Gagamit ka ng standard deviation. Ibig sabihin, hahanapin mo, magre-research ka, ano yung mga variability? Okay? Ano yung mga possible? Ano yung mga reasons? Ano yung mga possible outcomes pag tinayo mo to? Ano yung mga variables dyan? Okay? Merong maganda dyang variables, meron din pangit. So, you need to find out this. Okay? So, hindi lang yan. Kung meron kang standard deviation, mas more na pwede mo pang gamitin itong tinatawag na coefficient of variation. So, gumamit ka na ng standard deviation, kukunin mo pa yung kanyang coefficient of variation. Okay? So, from that, makikita mo talaga, ano ba talaga yung standard niya? Ano ba yung talagang sa tingin mo? Yun ang talagang pinaka-sagot result niya na hindi ka malulugi. Okay? Kung hindi ka man kumita on the first year, at least break even ka man lang. Okay? So, at hindi lang yan. Meron pang isang suggestion. Okay? Meron pa silang isang measures using the tree analysis. Okay? Tree analysis. And this tree analysis, ginagraph nila yung data, nilalagay nila yung data naka-graphing. Okay? Oh, nakakita ba kayo ng mga graph? Ngayon, sa TV, pag nanonood kayo ng balita, may mga graph ba kayo nakikita doon? Yes po. Anong mga graph ang nakikita nyo ngayon sa TV na normal, na laging nandyan? Anong graph? Nakikita ng, usually, sino nagpipresent noon? Ng graph sa TV? Tungkol sa ating pandemic. Reporters. Yung, Reporters. yung mga reporters, okay? Yung DOH, di ba, pagka nagre-report sila about yung ating mga positive cases, okay, nagpa-flatten na daw ba ang curve? Sabi doon sa graph. Yes. Ayun, malapit na, nakikita natin. Pinakikita ng graph kung talagang nagpa-flatten. So, ginagamit nila yung graph sa paglagay ng mga data. Okay. O question, bakit sa tingin natin, dito sa capital budgeting, we are using a tree analysis? Bakit tree? Bakit tree ang ginamit? Kasi ang tree ay, ano? Bakit tree analysis? Maraming branch. Yun, very good. Marami siyang branches. Ibig sabihin, we should not be narrow-minded. We should not be like a horse na ang pananaw, ang tingin ay nasa isang direction lang. Kasi di ba ang horse nakatakip ang mga mata. So pag tumitingin sila, one direction. Dito hindi. Kailangan natin ay broad-minded. Mga lahat ng aspeto nakikita natin. Kaya tinawag nilang tree analysis. Okay? May question kayo dyan? Okay, and now we will have your question and answer portion. Okay? So we still have time. Meron pa tayong 10 minutes exacto. Okay, can I hear from anyone, any volunteer? Okay, nasasabihin mo with this naisip mo na ganito ang pwede mong gawin. Application of what we have learned. Okay, anyone from the participants? Hello, madam. Okay, sino to? Okay, sabihin mo kung sino yung, can you tell me your name and what branch para pag nilagay ko sa course page yung inyong citation? Okay, parang Harvard. Anong from, okay. From ano ka? From Naga City po. From Naga City, Amak, Naga? Is that Amak, Naga, no? Okay, anong name mo, Iho?
J. Gratel. Okay. Come again. J. Gratel. Okay, J. Gratel. Okay, J. Gratel. Okay. So, J. Gratel, ano yung natutunan mo this afternoon na pwede mo i-apply in practical? Siyempre, ang application naman natin, hindi naman natin sinasabi na we will be having millions of capital because we don't have that one. Pero at least, we have the idea kung paano natin gagamitin ito. Okay? So, let me hear from you. Gratel. Hello madam, sorry. Yes. Actually ma'am, meron akong question Okay. What is your about question? sa Go ahead. profitability and debt. Profitability. About po sa profitability and debt. Ano Okay. po yung acceptable na index? Na Meron index. po bang ganun na acceptable index? Kanina po kasi Wala, di ba? lumabas na 1.4. 1.47. Okay. The idea of that is that you compare that profitability index, that the percentage, okay, in the rate of the bank. Okay? So, parang ikaw, Okay. kung halimbawa, you have 10 million. Kunwari, 10 million. Okay, ito na lang, maliit na lang, computation natin. 1 million, kunwari, ang pera mo sa bangko. Okay? Magkano lang ang tubo niyan sa loob ng isang taon? Di ba? They will give you 3.5%. That is in the bank. Opo. Okay? Pero kung ang profitability index mo doon ay 1.47 lang, di ba? So, short ka pa. You might as well put your money in the bank. Di ba? So, yun yung Opo. magiging standard mo. Kung magninegosyo ka at sa tingin mo, ang profitability mo ay mas mababa pa kaysa sa normal rate sa bangko, you might as well keep your money in the bank. Hindi ka pa pagod at hindi ka pa natatakot na mawala ang pera mo. Pero in normal scenario, kasi scenario natin 500,000 lang, di ba? So maliit 'yun. Opo. Pero in the normal course of business, billion kasi ang capital nila. So that is just an example. But as again, ang sinasabi ko, your standard will be the interest rate in the bank. Kasi sa bangko kasi, sigurado ka na ang pera mo ay safe kaysa sa mga business. Okay? Is that okay to you? Okay po, madam. Okay, so what about your suggestion? Yes, madam. Thank you. Do you have any suggestion of application of what you have learned? Being ngayon, meron ka bang naisip na pwede mong gawing negosyo, na pwedeng katulong mo ang parents mo? Kasi naman ngayon lahat work from home. Actually po, nag-iisip talaga po ako ng business kasi Okay. mahina magtrabaho ngayon eh. Walang masyadong income sa work. Okay. So ano wala pa po akong naisip mo? naiisip na Wala pa akong naiisip na i-business po. ngayon. So, wala Opo. pa. Okay. So, let's hear from others. Sino yung merong idea? Michelle. Ito, estudyante ko to eh. Yes, ma'am, ako po. Okay, sige. Anong sa tingin mo? Okay? Sino ang merong gustong mag-share? Ako po, ma'am. Ano pangalan mo? Ako po, ma'am. Sige. Ano pangalan mo? Lindon Villamea from ABA Las Piñas. Okay, Lindon from ABA. Villamea po. Okay, sige. Las Piñas. Okay. So, Mr. Lindon, what can you say? Yes, ma'am. Anong Bali suggestion? po yung may natutunan po ako dito, especially regarding po dun sa risk and uncertainty. Kasi po, nagagamit ko po yung talent ko as my business. Like, kasi po ako, NC3 passer po ako. So, Okay. nagagamit ko siya through BIR, mga online. So, doon pa lang po, medyo advantage po ako kasi sa market risk, medyo wala po akong competitors. Kaya ngayon po, marami po akong clients like si mga business nagpapagawa po sila sa akin ng BIR, ganun po, filing. Yun po yung
yun yung naging advantage ko na naisip ko, mas makakatulong. Dati, sideline ko lang siya, parang pangdagdag income. Pero ngayon, nagagamit ko siya this pandemic kasi marami po ako, nagpo-post lang po ako online ng mga kung sino po yung nangangailangan ng bookkeeper. Yun, for for the word, bookkeeper po ako kasi license naman po ako. Nakapasa po ako. Kaya yun yung nakakatulong sa akin ngayon. May monthly income po ako. Kaya yun yung pinaka-application ko po, yung dun sa risk and uncertainty po, yung market risk po. Medyo konti lang po yung competitors ko po. Tama ka naman. I agree with you, Lindon. Okay, ang galing-galing mo naman. Okay, na at your age, meron ka ng ganyan. Pero, tatanungin kita, Lindon. Okay, pag ipinustro mo yan, kasi we are talking about capital budgeting. Okay, wala ka bang sa tingin mo, ano yung gagastusan mo dyan? Na parang gagamitin mo yan as your capital in that business? Siguro lang po internet kasi very good. Nakikipag-contact lang po ako sa through online, through lang po, internet lang po, messenger, ganun po. Yun, di ba? So, you have to pay your subscription and that is your capital. Pero yung capital mo na yan, babalik din naman sa yan, di ba? At may tubo ka pa Yes, niya. Yun. Okay, so, now, meron ka talagang in-invest dyan. Okay? So, we are talking, yung kahit maliit siya, investment mo pa rin yan, nilabas mo pa rin. Okay? Thank you, Mr. Lindon. Okay? Thank you po. Sino pa yung may gusto na we still have, I think we can still accommodate one. Yung mag-share? Okay, sis. Okay, sige, go ahead. Your name, please? Roxanne Hilong po. Roxanne Hilong. Okay, from? Roxanne from? ACLC Batangas. Okay. ACLC Batangas po. ACLC Tama Batangas. na po, nagsimula na po ako ng pagtitinda po ng beauty products po. Beauty products. Okay, like what? Ano mga beauty products ang binibenta mo? Mga juice po. Okay, mga? Come again? Juice po. Okay. Nagkapital ka ba dyan? Nagkapital ka ba dyan, Roxanne? Magkano kapital mo dyan? 4,200 po. Okay. So, ngayon, yung kinapital mo na yan, sa tingin mo, kailan mo mababawi yung capital mo na yan? 1 to 2 months po. Okay. Marami po yung nabili. Kahit 1 month po, nakukuha mo na po yung tubo. Pati po yung Okay. capital at tubo. Okay. So, magkano yung talagang tinutubo mo sa isang buwan? 5K po. Kasi 40 po ang tinutubo per set po. Okay. So, in percentage, ilan percent? 50% ang kinikita mo? Yung accounting rate of return mo? Yes po. Mga around 50%. Okay, so okay. So see, kahit na maliit 'yan at nangangapital ka pa rin and okay at alam mo na yung kakapitalan mo ay may balik din. Okay? Sino pang mayroong gustong i-share sa natutunan niya ngayong mahapon na 'to? Any more? Anyone? Hello, ma'am. Okay, yeah, si Michelle. Yes, Michelle. Okay, Ayun, ma'am, si yung sa risk Michelle. and uncertainty. Kasi nasa kami, ma'am diretso kaming tinabaan ng pandemic kasi nasa construction business kami, ma'am. So, yun yung sa business risk. Doon kami, kasi ang laki na ng loss namin. Kasi, during this time, nagpalabas kami na palabas sa mga tao, hindi namin sila tinatanggal, syempre kawawa din naman. So, yung expenses namin, yung cash flow namin, palabas lang na palabas. Wala kaming Wala bang ngayon income wala bang income ngayon na pumapasok? O meron din kahit maliit lang? Sa ngayon, ma'am, kasi mga clients ngayon, parang hirap din silang magbitaw ng naka-hold lahat ng payments nila sa amin. So,
yung makikita mo talaga yung sinasabi sa business risk, nandun nga nakita ko, kaya nakarelate ako doon na Oo. lahat tatamaan ng mga ano. Okay, So, sige. ayun lang po. Oh, tama yan. Teko, meron akong question sa iyo, Michelle. Since nag-business ka niyan, yung bang nung binuksan niyo yung business na yan, ano yung mga kinapital mo? Ano yung pinagkagastusan mo as your capital? Ano yung mga binili niyo para mag-go yung business na yan? Like what? Syempre, ma'am, yung office equipments. Okay? Tapos, syempre, yung vehicles, office Okay. supply. Tapos, rent, of course, nung office. Okay. So, pero nung binili nyo yan, okay, para magkaroon ng idea yung talagang maisip ng mga kaklase natin mo na mas bata pa na talagang itong pinag-aaralan natin in reality nangyayari. Okay. So, nung binut up niya yung mga capital nyo, equipment, naisip nyo ba kung ano ang payback period niyan bago nyo mabawi? Opo. Okay. Hindi, matagal-tagal. Ang inisip namin na ROI, at least 5 years eh. Okay. Tama So, po yung sa computation, at least 5 years ang ROI. okay, so that's good. See, class? So that is what I wanted to share to each one of you. Na this topic talagang pwede nating ilagay in application. Okay, thank you, Michelle. Thank you. Thank you Okay. po. Meron pa bang may gusto mag-share o wala na? Okay, so I think we have na-reach na natin yung ating, wala na kayong question, class? Okay na? Okay. I think thank you for listening. Okay? Salamat sa timing, sa magandang participation nyo. At have a great day. Okay, bye class. Bye po. Ma'am, thank you Bye po. Thank you po, ma'am. Thank you Thank you po. din. Chat.